Sa gabi marahil na imbento ang mga kwento. Nabubuhay ang mga alaala. Tumitingkad ang talinghaga sa isip ng isa at ng kanyang lipunan. Sa tanglaw ng apoy, ang tagapagsalaysay ay nagkukwento ng nagdaang mga araw, taon at panahon. Mga alamat at pangitain ng mga dakilang ninuno at mahiwaga nilang daigdig. Sa pagkabuhay ng mga kwento, lumalawak at lumalalim ang unawa ng isa at ng kanyang lipunan. Ito ang liwanag na kumakalat sa dilim. Nooy sa paraang pag-ulit ng mga salaysay, sinasalin mula sa bibig, dadapo sa pandinig, at ipapasa sa bagong salinlahi. Paulit-ulit na tilamsik ng liwanag. Pagkaraan, natutong itala ang mga diwa't kahulugan. Ang karunungay hindi na lamang binibigkas, hindi sinusulat. At ang sinulat ay binabasa na nagdulot ng mas malalim na unawa. Tinig at panulat ang naging paraan sa paglaganap ng kaalaman. Makaraan ng mga dantaon ng pagsalin at paglaganap, ang daloy ng kaalamang ito'y natanto ng isang murang isip na manghang-mangha sa yaman ng karunungang lumalim na't lumago. Niyapos nitong paslit ang karunungang ito sa anyo ng isang munting alab na sumunog sa gamu-gamong naakit sa liyab. Sa puso niya nag-alab at natutuhan na ang karunungay hindi sinasaulo lamang, kundi pinagyayama't sinusuri. Tinitiyak hanggang matuklasan ang isang katotohanan. Bilanggo pala ang kaisipan na siya ring nag-udyok ng pagbalikwas. At sa sandaling iyon, nasilip niya ang bighanit, kapangyarihan ng paglaya. Ang kalaya ay naging maalab na pangarap ng inaliping pag-iisip na nagbunsod ng pagbabagong makamit ang minimithi. Ang malayang kaisipang ito'y umuugnay sa mga haraya sa iba pang panig ng daigdig. Pumailan lang ang mga tipak ng diwa na parang mga saranggolang matitingkad. Ang karunungang bayan pala'y pandaigdigan. Magpahanggang ngayon, pinupuno ng imahinasyon ang papawirin nitong bayang patuloy na kinakamit ang ganap na kalayaan.